Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Bloody Monday, March 9, 2026. So, ito na yung may nangyari na naman kasi nung weekends, di ba? So, pinasabog ng US yung mga oil plants ng Iran. So, nagkakaroon ngayon ng problema sa supply ng oil sa global market. Kaya ayan, nag-react po negatively yung PSE index natin. Syempre, ipa-price in niya ngayon yung pagtaas sa mga oil prices. Tapos, syempre, yung supply, di ba? Baka mag-spike nga to. Hindi ko nga din makita bakit ayaw mag-spike yung mga oil product o oil stocks natin kasi sigurado magkakaroon ng constraint sa supply ng oil. Kaya pina-price in the market yung malaking drop natin ngayon. So tayo pinakamalaki yung drop sa regional market sa buong Asia. So nag-drop yung index natin ng 4.97%. Ayan, mabot pa tayo ng more than 5% kanina. May konting weak yung candle natin. Pero very bad. Siyempre, ang daming mga stocks natin na naglaglagan for today's trading natin. Ako, kinain ka agad yung mga gains natin dito ng ilang buwan ng isang araw lang. Kasi grabe yung drop ng index. So, mabot pa tayo ng less than 6,000 kanina. Nag-close na lang ng 6,006.22. Ayan. So, super risky ulit yung galaw ng market natin. So, yun na rin yung hinala natin pero hindi ganyan kalaki. Ang tingin ko lang sa kanya last week nasa 6.1K, di ba? Yung pinaka-support level natin. Pero doon nga sa unexpected na ginawa ng US sa Iran kasi hindi niya mapasuko eh. So tapos nagre-retaliate si Iran. Kaya ngayon tinira yung mga power sources naman nila. Ayan. So very very bad pa rin yung situation ng market natin. Mukhang papunta tayo doon sa pandemic levels na naman which is below 6,000 levels natin. Okay? So meron ulit tayong net foreign sale na malakas 1.5 billion. So kung 9 or 10 billion tayo ng mga nakaraan, so more than siguro mga 7.5 billion na lang yung natira na net foreign buy dito sa markets natin. Okay? So may mga umakyat pa rin, syempre yung mga oil related na stocks natin, pero hindi lahat umakyat, 'di ba? Si Shell, biglang nag-drop si Shell kanina. So ito lang dalawa tatlo si PXP, si TAP at saka si Picor yung magandang galawan for today's trading natin. Okay? So sa global market, syempre yung futures ng US stocks mapula. So sobrang pula din yung nakikita natin sa kanya. So hindi pa tapos yung breakdown ng price action ng index natin sa tingin natin. Tapos sa European stocks laglag and then majority po ng Asian stocks ay laglag naman siya. Si crypto, nalaglag na siya over the weekends below 70K. Actually, 66K siya kahapon. Pero ngayon medyo umakyat siya ng 67K. Ayan. So wala tayong pagtaguan kasi halos lahat ng mga stocks natin is lumalagapak. Kinaya na yung yung mga bear din na alaga ko. So pinagkakain ng biglang drop ng index natin kasi nasa support pa naman tayo last weekend din. Tignan mo nga naman after ng negative news, laglagan yung mga stocks po natin. Okay? So ito yung mga galawan or rather trending stocks sa market natin. So mix ng mga gumalaw. Konti lang na yung gumalaw dito sa market natin at saka yung mga bumagsak. So PXP nag-up siya kasi may speculation sa mga oil, di ba? So nag-up siya ng 9.8%. Maraming umakyat pero isa o dalawa lang yung mga meron may volume dito sa galaw natin. So PXP 9.8% and meron siyang 208K na net foreign buy. So si TAP umakyat pa rin. Nabasa ko sa kanya kanina, meron daw siyang 3 weeks na supply na lang. So hopefully mali tayo, no? Kasi may mga nag-ano diyan may nakita ko sa mga TikTok na nagkakaubusan ng oil. So pero may mga napanood ako na balita talaga na sa ibang bansa kagaya ng Pakistan nag-aagawan na sa oil kasi nga abrupt yung pagtaas ng prices niya. Okay? So next si top nga 6.37%. And then meron siya 116K net foreign sale. Tapos si Petron, marangkada ng umaga, pumitik siya pero nagkaroon ng profit taking. So nag-doji yung inverted na malaki, yung candle natin sa kanya. So pero nag-up pa rin naman siya 0.88%. Malaki yung sipa niya kanina eh. So meron siyang 7.98 million net foreign sell. Tapos si FNI,
Hindi ko alam, parehas kay Shell PH, di ba? Nag-drop na malakas. So, FNI nag-drop na 15.46%. Mukhang ayaw na yata sa mga mga metal products natin. Tapos si Bloomberry, so nag-drop siya ng, eto tinamaan eh. Pero syempre marami dyan, mga 6.5% sa mga big caps natin. So nag-breakdown to 10.81%. And then si Merrimart, nag-drop din siya ng 8.7%. So meron siyang 9.4K net foreign sell. Okay, so mukhang mag-aantay na naman tayo ng good vibes ng market. Pero opportunity, syempre, doon sa mga merong buying power. Kung wala, so no choice tayo kundi antayin natin yung balik ng mga alaga natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat doon sa mga viewers sa market natin. Over the weekends, nag-review ka ba? Mga company reviews, mga sample trades sa markets, basic indicators, technical analysis, fundamental, yung mga risk management, and basic learnings sa market po natin. Okay? So sa crypto naman, follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related na vlogs. And then sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. Ito yung pinaka-drop yata natin kanina. Umabot tayo ng negative 5.4% kanina. Ayan, oh. So wala nakaligtas na index. Actually, yung closing natin lahat ng blue chips ay mapula. Tapos sa Facebook page, Palaboy Traders. So check mo na lang po yan. Bodega Peak. Yung mga articles natin sa local market. And then sa Twitter, tignan natin yung mga balita. Wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange. So basahin ko na lang kung ano yung mga nakalagay dito. Okay? So Philippine lawmakers and President Ferdinand Marcos are actively pursuing a suspension of fuel taxes to mitigate the impact of rising global oil caused by Middle East tension. Ayan. So isa lang yata yung gumagana, di ba, malampaya. So yung bagong natuklasan nila yon makakatulong sa atin pero hindi pa rin naman yata ini-explore. Okay? Tapos sa closing natin, ayan, mapula po lahat. So pasintabi dun sa mga hindi pa nakatingin ng port at nako, ayan, mapula lahat ng mga nakikita natin. Bakit ganito yung closing natin? So mga losers lang yata to. Walang gainers, oh. So wala. So nakikita ko dito, yung mga pinakamataas yung drop. Hindi pa siguro lahat to kasi from lowest to highest. Ayan. Pero lahat, majority is 4%, 5% pataas yung mga galawan. Ayan. Sina GGS, BDO, JT Cap, DMC 4%, ICT 4%, ASEN 4.8%, Meralco 4.38%, tapos si Converge kanina 4.49% at saka si Iris 4.53%. Okay? So yung closing natin, walang gainers. Tapos nung first half naman, ayan, so ito pa rin, malalakas pa rin yung mga drops na SMPH, 6% plus 5%. Parang ganito yung pakiramdam nung nung pandemic . Tapos si Metrobank 5%, ICT 5.13, URC 4.35%. Kasi bukod sa sa supply ng oil, may mga napapanood pa tayo. Ewan ko kung AI lang yung mga nakikita natin na pinuposition yung mga mga yung mga tawag dito, yung mga may hawak na nuclear na ship ng ng France papuntang Iran. Ayan. So, wag naman sana. Ayan. So, sobrang takot yung mangyari dito sa market natin. Okay? So, ito yung mga may highlights. Meg, Emirates raises 945 million from block sale of Emirates shares. Tapos ICT earmarks 740 million capex sa 2026. FGen allots 41.7 billion in capex for year 2026. Tapos may news si Converge posted a net income kaya laglag yung market natin. Up siya ng 9.7% from previous year. Okay? So Iraqi oil production
from its main southern oil fields has fallen by 70% to just 1.3 million barrels per day as a country is unable to export oil by the Strait of Hormuz due to the Iran war. Ayan. So, isa sana sa mga source natin ng oil si Iraq din, di ba? So, kailang yung maliit na kanal na dinadaanan nila, meron tension, di ba? So, not good. Iran signals it will fight till the end. Okay, nung weekends to siguro. Energy markets will price in prolonged conflict. Ayan. So, expected yung paggalaw ng mga oil natin. Kaya lang nagulat ako ba't si Petron biglang na profit taking na malakas. So Mega World, the township developed by billionaire Kevin Tan, has raised 945 million through a block sale of shares in its real estate investment trust. Okay? Bloomberry BIP slump leads to disappointing results. So nagsama na si kay Bloom yung negative sentiment ng gera at saka yung earnings niya. Ayan. Emirates distributable income below estimates. Tapos, ayan, may mga dividend sign na parating. Ang ex-date is March 9 hanggang March 13. Sina PX, Nickel, ayan, Manila Water, PNB Bell, Union Bank, at saka si Emirates. Ayan, so double check na lang po yung mga hawak nyo na stocks. Okay? Converge, so 9.6% nga yung kanyang earnings. Gold and silver surging, WTI crude near $80. Ewan ko ba't hindi natin maramdaman yung mining stocks. Baka laglag din yung mga metal products natin. SM, share buyback, and then Aboitiz Equity, AAB posted a 2025 net income of 18.3 billion up ng 1% year over year, 18 billion pero 1% lang. No? San Miguel, SM Investments plans to invest over 50 million US dollar to develop 6 new geothermal concessions this year. Tapos Iran, tension has forced massive rapid reassessment of risk halting the sell US by Asia trade due to fears of rising inflation and higher oil prices. Okay? Converge. Okay, 9%. Security Bank, ano to? Okay, so hindi natin alam kung nag-dispose o nabumili. Lopez-led FGen, the Philippines' largest producer of clean energy, is boosting its capital expenditure by 25%. AGI, meron siyang share buyback. ASEAN will spend 15.8 billion to boost its largest solar farm in the Philippines. And then yung post natin last Friday. Okay, so very bad yung market natin. Naku, makakabawi ba tayo in the short term? Parang hindi, no? Okay, so solid yung candle, negative sentiment ng candle natin. So binutas yung, di ba ang pinag-uusapan natin sa kanya, nasa 6,100 lang. Pero tumagos yung index natin dito sa MA 100. So ang pinaka-support na next natin is around dito sa 5.8. Ayan. So parang dito na tayo kasi laglag tayo dun sa pinag-uusapan natin na range. Ano yung pinakamababang range niya dito sa 5.9 5.8 malapit sa 5.9 papunta dito sa 6,100 level. Okay? So wala na yung pinag-uusapan natin dito na linya. Last time sasabihin ko sana sideways. Pero malakas na correction yung inantay ng market. So mukhang pupunta tayo bukas dito sa oversold condition. So ibig sabihin may mga individual stocks pa na pwedeng bumagsak for tomorrow's trading natin. Kasi medyo solid pa eh. Wala pa yung Dow G. Mag-aantay tayo ng Dow G para sa reversal na galawan ng market natin or index. Okay, so ingat tayo sa market ngayon. 6,006.22. Closing price minus 4.97%. Matakay mo, index yan 4%. Tapos meron siya net foreign sale na 1.58 billion. Okay? So, yung mga may volume na galawan for today, ayan, mapula lahat to. BPI minus 6, Metrobank minus 5, BDO minus 3, RCR minus 5%, SM minus 6%, laki. LTG minus 6.82%, SMPH minus 5,
Ali, minus 5.35%. So, sumabay na rin sila sa drop ng index natin. Ayala Corporation yun, no? So, biglang drop na 6.88%, si GGS, minus 3%, at saka si Plus, minus 6%. Okay. So, wrong timing si Plus sa mga good news niya. Okay, so punta tayo dito sa mga winners. PXP, yun ako muna. So, may speculation kasi. Ayun o, mukhang bubutasin na for this week yung 3.7. So, 9.8% up, 208K net foreign buy. Si TAP, 6.37%. Sino pa? Ba't kaya si Shell? Hindi umakyat, no? Petron, ito yung nauntog. 0.88%. Tapos, yung may volume na lang, Double Dragon, 0.32%. So, yun yung mga kahit paano is may gain for today's trading natin. And then, yung mga losers natin, ayan, sina FNI. So, nagulat din ako. Hindi na kaya fat figure to, kagaya nito dati. Minus 15.46%. May lumabas siguro, no? Ayun, no? Light ng volume, pero lakas ng drop. CNPF, nag-drop din ng 11%. O, grabe naman Century Pacific natin. Bloomberry, minus 10%. Yun na nga. IMI, minus 10%. Breakdown din. DHI, minus 9%. Papagsak lahat. Merrimart, minus 8.7%. Kinain na niya yung breakout. Tapos si Shell PH, minus 8.7%. Breakdown din siya. Ba't yan nag-breakdown si Shell? Akala ko ba, mataas yung presyo ng oil. And then lastly, si Robinsons Retail. Grabe, no? Minus 7%, oh. Ayan. So, opportunity for bounce kapag may good sentiment. Pero para bukas parang hindi pa, no? Ayan. Web, 5%. CPG, 5.63% drop. Robinson, naku, dapat pala take profits na tayo, 5.36%. And then si Ali, 5.35% nga siya. Aba, minus 5.26%. Okay? So, unexpectedly, no? Kasi pag bumobomba si US, bandang weekends, di ba? Yung umpisa ng gera natin, weekends din niya ginawa. Okay, so no choice. Antay-antay ulit tayo. So, ito yung galawan natin. Last Friday, drop si US and then futures malakas. So, malakas yung pinapakita na pag-drop. S&P, minus 1.4. Dow Futures, minus 1.68. At saka si Nasdaq, minus 1.67. So Europe, ayan, more than 2% din yung drop. And then Asian markets, mas talo pa pala tayo ni Korea. So nag-drop siya ng 5.96%. Si Taiwan, ito kapares natin, minus 4.43%. Okay? So hindi lang Philippines, lahat po yan. So dito naman sa crypto, bumabalik ng konti. May mga nakikita tayo na verde dito. Si Bitcoin nasa 67.9, Ethereum 1.9, si BNB 625, XRP 1.35 at saka si Dogecoin 0.09, Solana is nasa 83. So mukhang babawi mamaya yung galawan dito sa cryptos natin. Okay, so balik tayo dito and then quick review na lang dito sa mga trending stocks. Okay, so nahin natin si PXP. Mukhang for the short term, hindi maganda yung pinapakita ng mga balita sa Middle East natin. Okay. So speculation pa rin sa oil exploration si PXP natin. Kumbaga siguro siya yung isa sa mga pag-asa kung meron siya makita ng mga ng mga pwedeng explore na oil, di ba? Kasi yun yung problema ng country natin sa ngayon, yung supply ng oil natin. So bumalik dito sa bull side, yung galawan ng index, rather yung galawan nitong si PXP natin. So sumasampa sa MA9, although nung last week, di ba, ang pangit ng galaw niya. So bumalik ulit yung sentiment para sa speculation dito kay PXP natin. Okay? So maganda lahat ng indicators, price action, RSI at saka MACD formation niya. So nag-close siya 3.36, up siya ng 9.8%.
And then meron siya 208K net foreign buy. Okay? So congrats na lang kung meron kang PXP. Mukhang lalaban ulit for the week. Next. So si Top, yung ating isa sa mga nagtitinda ng oil natin. So baka naman this time magbe-breakout na siya dito sa 1.96. Ayan, lalo na hindi pa natin alam kung hanggang kailan matatapos yung gera doon sa bandang Middle East. Kasi palaban yung ano, di ba? So ang sabi meron na bagong premier o prime minister yata tong si Iran. So yung anak nung dating presidente, rather prime minister nila, di ba? Kasi may presidency. So siya yung pumalit. Kaya mukhang ganun pa rin. So lumalaban yung ano, yung Iran sa Israel at saka sa US. Ang problema, nadadamay na sina Iraq, sina Saudi, di ba? Abu Dhabi, di ba? So nabobomba din sila. Kaya global yung epekto sa atin. So si Top nag-up ngayon ng 6.37% and then meron siya 116K net foreign sell. Okay? So bullish yung RSI and then bullish din yung galawan ng ating MACD formation sa kanya. Next, Petron Corporation. Ba't kaya nag-uunahan sa pag-exit kay Petron Corporation? Kanina, umabot siya ng gano'ng kalaki yung nakit niya kanina umaga. So, nag-up siya ng halos 8%. Kala ko, didiretso na. Pero bakit bigla nauntog? So, nag-profit taking, nagunahan dito sa 3.73. Pero nasa kanya ang sentiment ng ng market natin no. So breakout siya, then nagsusupport siya dito sa 3.45. So ako lang to Ayan, speculation ko lang kasi malaki yung volume So meron pa, buhay pa rin tong si Petron Corporation natin. So meron siyang upcoming na 4% dividends. Pwede makapekto pero sa sentiment na puro oil yung usapan, tingin natin is kakayanin niya ni Petron Corporation. Okay, so bullish pa rin. Nasa RSI 78 pa rin tayo and parabolic pa rin yung galawan ng price action niya. So pinaka-support natin sa kanya is dito sa around 3.34 dito sa previous na trading range natin sa kanya. Okay? So hodl lang siguro itong mga holders natin dito. So nag-close siya 3.45, malit lang, 0.88% and then meron siyang 7.78 million net foreign sell. Okay? Next. After ni Petron is si FNI. Saglit. Laglag ba yung index ng gold natin? Silipin nga natin. Biglang takbuhan kay FNI. Hindi naman So meron lang may lumabas siguro dito natatagalan. Kasi dapat mag-breakout na to, di ba? Yung usapan natin last week. Kaso natatagalan, baka lumipat yung trader natin sa oil. Ayan. So kasi wala naman siyang okay naman yung galaw ng ng gold prices natin. So anyway, meron tayong support na malakas dito sa 1.6, malapit dito sa MA 100. So dahil medyo malakas yung drop, ayan, pumunta dito sa bear side ng RSI level natin kasama yung MACD formation. So nag-close siya ng 1.75 minus 15.46% and then meron siya 650K net foreign buy. Okay, may lumabas yan na holders kaya malakas po yung drop. And then next, si Bloomberry. So, gaya sabi ko kanina, negative earnings o mahina yung earnings niya plus Middle East issue. So, since mahina, ito yung earnings niya. So, nalugi siya ng 202.45%. Laki nalugi niya. Ayan minus 2.65 billion. Ayan. So, hindi tuloy natin makita yung bottom niya. Meron ba dito sa kabila? Wala, no? Wala tayong makita for the short term. So, breakdown ng price action dahil sa mahina nga po yung yung earnings niya. Pangit yung earnings ni Bloomberry natin. So, nasa bear side yung RSI level. Hindi muna tayo maglalagay ng support. Wala tayong makita support dito sa bandang kaliwa. Siguro pag na monthly tayo, meron yan. So, 2.31 yung closing price, minus 10.81%, and then 4.69 million net foreign buy. So, nasa bad side ngayon si Bloomberry. Pati si Plus din naman. Lahat ng stocks natin ngayon, malakas yung drop. Si Plus, nag-drop nga din siya ng 6.28%. Tapos si Web, di ba?
yung may bagong online game. So nag-drop din siya ng 5.82%. Ayan. Kaya ingat tayo sa trades natin. Okay. And then lastly, si Mary Mart, kinain niya yung yung gains niya. So tingnan natin kung bumalik to after a few days pa siguro to. So lalagyan na lang natin ng trading range from dito sa support 0.41 hanggang dito sa 0.48. Ayan. So nag-profit taking ka agad. Nag-close siya ng 0.42, negative 8.7% and then 94K net foreign sell. Okay? So, yun lang muna yung review natin. Ingat-ingat muna tayo sa trading kasi hindi natin makita yung bottom pa ng index. So, malakas pa rin kasi yung mga negative news sa bandang Iran. So, yun yung babantayan natin. At saka kung ano yung reaction ng global markets po. Okay? Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palav Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa market natin at saka yung Twitter. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.